Mga new nurses na interested to go to Ireland, ano yung may advice mo sa kanila? And would you actually recommend it? Um, would I recommend it? So, Can you share naman yung ano, yung salary range ng starting new nurse dyan sa Ireland, for example? So finally, he is here. Thank you na pinagbigyan mo ako, Boyet. thank you for inviting me. Salamat. So nagkakilala po kami ni Nurse Boyet through YouTube din because he's also content creator like me. Yes. And na-inspire ako dun sa mga videos niya because he's actually talking a lot of OFW nurses all around the world na they share their stories and journeys. And right now, I asked him kung pwedeng siya naman yung mag-share to us and mag-share na rin sa akin kasi gusto ko rin malaman yung ano niya, background niya, yung journey niya, Mhm. how it went well or how it went disaster dun sa journey na yon. So, pwede mo ba kami bigyan ng introduction about your nursing Of background? course. Yes. Of course. First of all, thank you for your invitation to your vlog, Nurse Anne. And then, my name is Boyet. Boyet yung nickname ko, pero my real name is Emmanuel Ventura. So, I am a registered nurse currently working in Ireland, taga Bataan in the Philippines. And then, Hmm. I graduated Bachelor of Nursing in 2008. Oh, 2008 na yeah. ba? Yung 2008. batch tayo, di ba? Yeah. 2008. And then after that, I volunteered sa mga hospitals in the Philippines for 1 year. And then I worked 2 years as a staff nurse, medical surgical, emergency nurse, emergency room nurse. And then nag-Saudi ako. Saudi for 4 years. And then back to the Philippines, did ICU nursing for another year before I came to Ireland. So Wow. yan yung nursing background ko. Yeah, grabe. So, in Saudi, saan sa Saudi? So I work in the province of Al-Khobar. Alcobar. Al-Khobar. It's a private hospital. Siguro 500 bed capacity yun. Okay. Um, nag-ano ko doon, nag-surgical, medical surgical ward ako for 3 months. And then nagpalipat ako sa ICU. And then doon ako tumagal for 4 years. For 4 years. Kasi I've been working in Ireland now for 6 years now. So for the last 4 years, nasa ICU ako. And then nagpalipat ako naman sa post-anesthetic care unit or recovery room. Okay. So, Mm. curious lang ako. So, from the Philippines na noon and then Ireland. Ireland ba yung ano mo, parang first choice mo or talagang gusto mong puntahan? Or is it the one na that time hiring and ginrab mo yung opportunity? Actually, di ko rin alam yung Ireland before. Hindi ko siya kilala. Mm-mm. Nung nasa Saudi ako, hindi ko yun kilala. But nung nagre-resign na yung mga kasamahan ko from Saudi, na ano pa, some of them and some of my friends then went to Ireland. And then doon ko lang nakilala yung Ireland na, oh, it's an English-speaking country, it's a small island in Europe, Yeah. ganyan-ganyan. And then, yun na, nakikita ko na yung mga lugar na pinupuntahan nila. So parang na-encourage ako to apply for, to take the IELTS exam. And then, to apply for, hindi pa Ireland, nag-apply ako for UK kasi nandun meron akong relative sa UK. And then, Mhm. syempre, London yung matunog, di ba? Kilala natin yung London. Oo, correct. Yeah. Ireland is, pero hindi masyado yung Hindi Ireland masyado. na kilala. So, hindi ako pumasa for, yung reading, reading score sa IELTS is 6.5.
And ang requirement is all 7 sa Oh, IELTS for yeah. UK. Yeah. So meron akong in-apply na agency for UK and then yung IELTS ko hindi ka pasado. So anyway, yung Ireland, tumatanggap sila ng 6.5 sa either reading or listening yata before that time. Talaga. So, Alam mo, ano sabi rin, ko, bagsak din ako, hindi ko rin naabot yun. Nag-IELTS din ako kasi nag-UK ako, di ba? Hindi rin umabot mm, yung ano ko, 7 kasi nga yun, need nila 6.5 oo, ang 7. yung sa akin. Ano naman sa akin yung writing yata yung sa akin. Kaya, Ayun, yeah. ayun. Pero hindi ko alam that time na yung Ireland, tumatanggap sila 6.5. Oo, 6.5 yung ano nila before. Okay. And then, Mm. So, meron ako employer nun for UK and then hindi ko na siya tinuloy. Tapos, nag-apply na ako nun nagpasa na ako for Ireland na sa agency. okay. So, ayun na. And then when nung nakarating ka sa Ireland, did you do training? Yung meron ba silang parang program or nag-work ka na as nurse agad? Ah, so IELTS yung kailangan, 'di ba? So, yun yung Mm. first and foremost. And then magre-register ka sa nila sa Nursing Midwifery Board of Ireland. So, Okay. pag nasa Pilipinas ka pa lang, magre-register ka online, magbabayad ka ng parang 300 euros yata for the Mhm. registration and then magpapasa ka ng papers, yung mga verification of service, verification of yung sa school, sa Mhm. PRC, mga ganong papers. Mhm. Yes. And then after nun, magwe-wait ka na ng approval, decision letter, and then you're gonna wait for your visa. And then once Mhm. okay na lahat yun, pagdating mo sa Ireland, it's either titake ka ng um, aptitude exam, Okay. which is yung parang OSCE nila sa Mhm. London, sa UK. And then, or another option is, depende kasi sa hospital kung ano yung bibigyan nila sa'yo na Medical. Mhm. na parang exam. Another one is adaptation training wherein you're gonna be an in preceptorship program for 6 to 12 weeks. Okay. Tapos nagwo-work ka na noon, parang nagwo-work ka na sa bedside Mhm. while training and then Mhm. ina-assess ka, ina-evaluate ka every now and again, every 2 weeks. Tapos Mhm. so sa akin ang ginawa ko yung adaptation program Mhm. which is ginawa namin sa high dependency unit for 6 weeks. For 6 weeks siya. So pagdating Mm. mo yun yung ginawa mo. And then, ano yun? Different areas o sa isang area ka lang ng 6 weeks? Sa isang area ka lang for 6 weeks. Di Ang maganda. Mhm. ang problema nga nung narinig ko ngayon, ngayong mga panahon ngayon, may mga nurses na nilalagay sa mga areas na hindi nila area sa Pilipinas or hindi nila area sa ibang bansa. Okay. So may mga very small percentage na sumasablay sa Masablay. adaptation. Ano ba i-share yung first few months mo sa Ireland? The first few months sa Ireland, so pagdating sa Ireland, parang ako na-amaze ako kasi parang ang sarap huminga. Ang fresh ng air, oo. Fresh air, yeah. Compared sa Saudi, ganyan. And then, medyo na-culture shock din ako nung first few days. Kasi nakatira kami sa host, ako saka isa kong kasama na kabatch na lalaki na Pilipino. Nakatira kami sa host family na Irish. Ah, Tapos syempre, hindi namin alam yung mga Irish ways, kanya. Medyo lang talaga ako, na-shock ako kasi naliligaw ako ng morning. Kasi nga papasok kami ng training namin. yeah. Papasok ko na maaga nun siguro 7:30. So 6:30 gusto ko na ako, Ready ka na. naka-ready na ako. So nagsha-shower ako and then may kinatok ako nung lalaki. Hindi ko naman kasi alam na nandun sila dahil sila Oo, umaalis sila or hindi. alis. Hindi Mhm. sila doon naka-base talaga na 100%. And then kinatok niya ako sa banyo. Tapos pag nagagalit siya, sabi niya, bumaba ka dito. Sabi niya ganyan, in English. Oh, Siyempre. okay. Sabi nga nito, why are you showering early in the morning? Don't you know that we have a newborn? Ganyan siya. Tapos parang, talagang sabi ko, oh my God. So parang na-shock ako na parang ganito pala dito, ganyan-ganyan. Din ako sa mga prices ng mga ng mga goods, mga commodities, ganyan. Kasi pagpunta ko sa grocery, ang dala-dala ko lang is, ano ba, would you believe na ang dala-dala ko lang ng pocket money is 300 euros. Oh, okay. So from Oo. Ireland, so yun lang yung pocket money mo. Yun lang yung pocket money ko, 300 euros. So pagdating ko dito, kumain ako sa McDo, which is parang naka 10 euros na ako, ganyan-ganyan. Oo. Tapos kailangan namin bumili ng mga pagkain kasi nga Kain. wala. Usually kasi yung mga iba na host family na Pilipino, ayan binibigyan na ng pagkain yung Mm-mm. yung mga staff na bago. Basta. Pero Yeah.
Pag napunta ka sa hindi Pilipino din, ganyan, Oh, syempre. walang masyadong support, di ba? Mm-mm. So anyway, na-realize ko na ang mahal pala ng bilihin. Talagang na-short talaga ako. Ang stressful ng mga first few months, Yeah. first few weeks. Oo. Talagang ano, Kasi dahil, surviving. oo, dahil pala nire-research. Di ko kasi ni-research na dapat ganito yung pera ko o dapat ganito yung Mm-mm. gagawin ko. Mm-mm. Basta sumabak lang ako ng bigla-bigla. Yeah, sige. So I would, mm, About nursing work, ano naman yung struggles na parang di mo talaga makakalimutan up to now, yung pinagdaanan mo yung nung bago ka dyan? saan? Ay, yung bago dito, yung difficult, parang ang difficult maintindihan ng accent nila. Oo, kasi may accent So, dyan, di ba? Irish oo. accent talaga. Kahit So na even though English, English, oo, yes. yes. Oo. Pero pag every time na mag-answer ako ng phone, magre-ring yung telephone sa nursing station. Kinakabahan ka? Tapos natatakot ako kasi sabi ko, shit, hindi ko maintindihan, ganyan, ganyan. Tapos parang kinakabahan talaga ako. Tapos parang, hello, ganyan, ganyan. Tapos Oo. parang, di ko naintindihan, sorry, can you repeat that? Ganyan, ganyan. Yeah. Tapos second, twice na pa-repeat na, pang third na, sorry, pardon, can you repeat that again? Yeah. Parang, tapos nakakakaba kasi parang, hindi ko talaga maintindihan. Tapos ibibigay ko na siya sa Irish na colleague. Sabi ko, I really can't understand. Ganyan. Medyo, iba, parang na-shock din ako sa level of, ano nila dito, level of autonomy sa critical care. So parang ano sila, mga ICU nurses, ganyan. So parang very ano sila, proactive and very knowledgeable ba ganyan. So parang ako parang medyo, parang hindi ko yata, hindi yung level nila, parang wala ako dun sa level nila. So Mm-mm. parang I felt, incompetent ba sa mga, nursing, Skills mo. Mm-mm. skills. Oo. Kasi hindi naman ako nag-study to become an ICU nurse. Parang nilagay lang ako sa Saudi sa ICU and then I learned along the Experience. way. So wala Mm-mm. akong formal, Talaga lang. parang good foundation ganyan when Mm-mm. it comes to critical care nursing. So yun, kinausap ko pa yung line manager ko. Sabi ko, I don't think I'm fit for the job. Oh, okay. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, can I talk to you in private? And then, yun pala, it was all in my head. Ako lang yung nag-iisip ng ganun. So parang sinabi na sa line manager ko, sabi niya, I never had a problem with your work. Work. Sabi Oh. niya, I don't have a problem with you. I think you're really good in what you do, ganyan, ganyan. Mhm. So, I don't know why you think that way, ganyan, ganyan. So, parang sa sarili ko lang yung iniisip ko. Pero, Unang-feel mo lang yon. oo, parang internal, self-sabotage lang, ganun. Oo, well, correct. And then after that, medyo na-boost ba yung confidence mo hearing that way or ano? Hindi, parang sabi niya, so, for the first parang few months sa ICU, ganyan, yun nga, medyo may self-sabotage effect ako. And Mm-mm. then sabi niya, sined nila ako for ICU course for 6 months Oh, that's sa good. university. Sabi niya Yeah. ganyan, we'll send you for ICU course if you want. Sabi niya, for to boost your self confidence, ganyan, Oh, the self-esteem, refreshment. ganyan, ganyan. Oo. And then yun, after that, medyo, unti-unti, medyo na-build naman yung self-confidence ko when it comes to, yun nga, sa workplace. Wow, that's good kasi employer will Mm. support you, 'di ba? Kapag Oo, binigay mo yung ano mo, yung problem mo, kung meron kang problem on that skills, they find solution. oo, oo, Diba? ganun nga. It's Hindi yung really, bahala ka dyan, bahala kang solve oo, yung problema mo. learn, basta magbasa ka or something, Oo. 'di ba? Ang galing. So it's nice pala to mag-start yan sa Ireland. How about yung yung quality of life? And yun nga yung cost of living medyo na-explain mo ng konti. Um, Paano right now yung ngayon, yung since stable ka na dyan and you're earning as a nurse and wala ka na dun sa host family, paano na yung yung quality of life and cost of living? Ngayon naman na 6 years na, so parang initially kasi at the beginning, talaga magsa-struggle ka. Kahit Mm-mm. saan ka na magpunta, di ba? The Yes. adjustment will take Yeah. maybe Lahat. for a year or 2 years before ka makapag-totally na makapag-settle or makapag-adjust, di ba? Mm. Sa work and then sa life. Ngayon na medyo matagal na ako dito. Siyempre naka-build ka na rin ng savings mo and everything. So ngayon hindi namin nagre-rent ngayon na nabili na namin yung apartment ganyan. Wow. So Yeah. recently lang. So parang everything's falling into the right place. Right place. Quality of life naman
ano lang, parang sa'yo dyan sa Switzerland, parang I find working here, ano, parang really, you're working, you're working to live, not living to work. Alam Mhm. mo yun? So parang balance lang naman. I know 37.5 yung ano namin, yung full-time hours namin. And then it's the same working hours sa ibang bansa din. Ganun din naman, 3 long days, di ba? If you're Yeah. shifting work. Yeah. Pero kasi hindi required na if short yung unit, hindi required na hindi ka mape-pressure na mag-overtime. If you're sick, you're sick. Matatawag ka lang, di ba? I'm not feeling well. Hindi mo naman kailangan sabihin ko ano yung bakit ka sick or whatever. Yeah. Unless mag-sick ka for Longer time. ano, or a number of days. Dito pag medyo masama lang pakiramdam, I'm not feeling well. I cannot go to work. Ma-understand naman nila yun. And you're entitled for those sick days. Yun, I find the work and life balance here. I think maas yung, for example, range ng apartment dyan if you are renting. So if you are renting, depende rin sa areas, 'di ba? Mm-mm. So depende kung nasaan ka. Like I'll give you an example. If you're in Dublin, if you're gonna rent dun sa malapit sa city center, Yeah. siguro you're looking at paying mga for a room, for a bedroom, Yes. 800 to 1,000 euros for a room. Where we are right now, so sa County Limerick, third largest county in Ireland. Okay. Yeah. So it's not really a province. It's a big it's a big county. Mhm. And then pero hindi kami talagang proper city na sobrang Dublin. Yeah. mm. So dito naman our apartment before we bought it, nagre-rent kami for 900 euros for a two-bedroom apartment. Okay. Yeah. That was 5 years ago. 5 years ago, so Oo. nag-increase syempre. Ngayon nag-increase na siya. So parang yung first accommodation namin, four-bedroom house, sa magandang area na yun, dito malapit sa hospital, 1,500 euros. Ngayon, na siya, mga 2,000, 2,500. So, can you share naman yung yung salary range ng starting new nurse dyan sa Ireland, for example? Salary range, hindi ko siya memorize on the top of my head. Pero may salary range of HSE nurses. Kasi yung HSE, iba yung salary range siya sa mga private hospitals. HSE kasi yung government namin. Government, so something like Oo. NHS, parang ganon. Parang NHS. Okay, so yung So, senior. Mhm. makikita mo doon yung salary pay scale. Pero siguro lang to, approximate estimate lang. Approximately, yeah. Mhm. From 38 annual to Ano? 38, siguro 32,000 or 38,000 up to 58,000 euros per year from newly graduate to well-experienced na Well yun. experienced and yung may mga special area as Yung well. mga special area, ganun na rin, nasa sa 58. 50, 58, 58, Oh, around 58, 32 to 58. The ayun. range, yeah, annual, yeah. It's actually not bad. Okay na, di ba? I Not mean, bad, pero mas malaki pa rin sa inyo. but dito naman, di ba, alam mo naman, mataas ang cost of living. I mean, double also but I think, from starting and then you're in Europe and then, maganda yung, benefits ng employer and, the employer will support you. Tapos nabibigyan ka ng mga, yun nga, courses na Oo. sabi mo. Free yung mga courses. Free Free. yung mga courses. Actually, add-ups. Yeah. Totoo. Sinend nila ako for ICU course ng beginning for 6 Yeah. months. And then the next year, sinend nila ako for postgraduate diploma course. Wow. So for intensive care. Yeah. And then, yung the next year nun, masteral na. Yeah. So pinapag-masteral nila ako nun for intensive care, pero hindi ko na lang ginawa kasi nga ayoko na mag-intensive care. Yeah, okay. So ako na lang yung umayaw, pero you have the papag-aralin ka option. nila. They give you the options you want. And that's good. Kahit gusto mo free. And then, Oo, ano for yung free. skills mo and through your experience, di ba? Maganda siya sa yung CV. CV and your for your personal professional growth.
Yun, about naman dun sa workload, kasi gusto ko din malaman, medyo curious ako. Na-mention mo na you work there or there yung schedule is 12 hours? Mm, Shift? 12 hours. Yeah, Sa ICU, sa wards, usually 12 hours. May mga ibang areas na parang 10 hours, 9.5 hours. Hindi. hours. Okay. So, usually 3 days lang ang pasok. 3 days lang pasok ko kapag shifting ka. Sa ICU nung dati, 3 days lang talaga. And then, so parang 3 days, kailangan mo lang mapuno yung, mabuno yung 37.5 hours per 7.5. week. Yeah. And then, dun sa ICU naman kasi may night shift kami. So, ang maganda lang doon, kapag nagna-nights kami, kunyari, for every 6 weeks, merong night shift rotation. Kailangan mong gumawa ng 7 nights. So, the good thing there, kasi kapag nag 7 nights ka, usually gagawin mo 4 nights muna for 1 week, 4 nights. And then, papag-offin ka nila ng 7 days. So, mag-off ka ng seven Oh, that's days. good. Oo. Oo, tapos gagawin mo ulit yung 3 nights. Another And night. then, Okay. another 3 nights para 7 days in total. Pero may 1 week In na between. pahinga. Oo. Ano And pa then, babalik ka na ulit sa day shift. day shift. Oh, it's actually Mm, okay. Maano mo yung work-life balance kapag ka ganun. Kasi after night shift, meron kang proper na rest na 7 days. mm, Then balik ka ulit na night shift, konti na lang. And then rest again and then yung day shift mo. mm, mm. So that's good. Oh, actually maganda siya. Pero di ko pa kasi na-experience yung 12 hours na shift. Most dito kasi 9 hours. Tapos sa Germany, Oo. mababa lang 8 hours lang sa Germany. And Ah, paano yung workload? Ano ba? Pagod ba talaga? As in 12-hour shift from what time? depende. So, usually, from 7:30 to 8:30. To Ganyan. 8:30. Yeah. Oo. Pero okay lang naman Oh, kasi sa Saudi, 12 hours din kami. Tapos, ano so kami, sinay oo, 12 hours kami sa Saudi. Tapos, ano pa yun, 6 days a week kayo yun papasok. 1 day off ka minsan lang. Oo. Oo. Minsan nga na-experience ko parang 13 days straight na 12 hours eh. Oh, Walang really? off eh. Walang off? Oo. So parang coming from that routine sa Saudi Routine. tas to here, Yeah. parang mas madali. Can you share naman for you what is the best thing about working in Ireland? The best thing about working in Ireland, siguro based on my experiences before prior to coming to Ireland, yung respect na nakikuha ko for bilang nurse, medyo hindi ko na-feel. Nung nasa Philippines ako, binabato ko ng chart ng doktor, minumura ako sa telepono, alam mo yun, gito Mm. ka, bala ka naman, kasi, Mm. ganyan. Tapos, hindi mo maalam kung anong gano'n. Mm. Tapos, alam mo yun, parang may hindi ka lang nagawa na something na, or parang, dati kasi may nagtanong sa akin na surgeon, sabi niya, anong grade ng wound? Eh, hindi ko alam, syempre bagong nurse pa lang ako, syempre Oo. hindi ko alam yung kung Hindi anong mo pa grade alam ng yung wound. mga grade. Yeah. Oo. Alam, minura-mura na ako sa telepono, ganyan, 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 ganyan. Tapos meron namang doktor na ipapabayad sa akin yung bill ng pasyente kasi hindi ko daw na nebulize or something, basta may hindi ako nagawa na Properly. very very minimal lang na na neglect. Hindi naman siya yung emergency. Yeah. Yung mga ganon sa kapag kunyari magpapabasa ka ng handwriting ng doktor, Dok, pakibasa naman to. Mm-mm. Alam mo yun, parang very condescending sila, very parang ano ba, ganyan, ganyan. So parang yung respect for the nurse, bilang nurse, sa Saudi rin, medyo hindi ko rin nakuha ng gano'n kasi parang mababa yung tingin Mababa nila yung sa mga, tingin. Mm. first of all, sa mga Pilipino, and then Yeah. dahil nurse ka lang, ganyan. Mm. Dito naman sa Ireland, although meron din mga cases, mga people na condescending, na parang mean people, ganyan, pero mas ma-feel mo yung respect ng mga doctors, ng mga, even mga, respect in general, may equality sa Mm-mm. work. Yeah. And then yung sa mga pasyente, very thankful sila sa care na binibigay mo. Yeah. Tas parang very grateful sila sa mga Filipinos, especially mga, oh, you're Filipino, ganyan-ganyan. Mm. Parang nice things yung mga sinasabi nila. Yeah. So, I think yun yung pinaka
yun, pinaka, ano to? Positive. For you positive. Yeah. Oo. Yes. Yeah. And sa mga new nurses na interested to go to Ireland, ano yung may advice mo sa kanila? And would you actually recommend it? Um, would I recommend it? So, ang advice ko is, before you decide to work in any country, you have to research and you have to study kung ano ba talaga. Kasi it depends on what you really want in Yeah. life, what you want in your career. Kasi if you want to build wealth, if you want money, depende kung ano gusto mo. So maraming options eh. Pwede kang pumunta ng Amerika, pwede kang pumunta ng UK, Australia. Yes. So you have to really study it well, yung mga pros and cons. Kasi if you're looking for a higher salary, di ba, may ibang option. Yeah. So if you're looking for a better weather, may iba ring option. Yes. So, but if what you're looking for is nasa Ireland, then go for it. Oo. So it depends kung anong hinahanap mo. Pero if you're what you're looking for is nasa Ireland, marirecommend ko naman din talaga kasi marami din mga benefits eh when it comes to professional growth, when it comes to Yes. work-life balance, Yeah. when it comes to employee rights and privileges, Yeah. mga sick benefits, yung mga annual leave, maternity leave, Yes. yung mga lahat ng leave na yan, Yeah. ibibigay nila sa'yo. And yun, very ano lang, ang downside lang yung weather dito sa Europa, yung sa winter medyo Talagang nakakalungkot ng gray. konti. Mm. Winter depression. Oo, mga gano'n na pwede nyo ma-experience na hindi nyo maiisipin kasi, di ba before tayo, gusto lang natin magkatrabaho eh. Hindi mo na inisip kung Magtatrabaho. ano yung mga, Hindi na oo, siya hindi ka na magre-research important. eh. Oo. Oo, I hindi mean, kailangan ito na magtrabaho. yun, di ba? Opportunity na, why not? Yun, hindi na. Oo. So, yun, totoo Pero yun, ngayon, guys. di Yeah. ba? Kailangan talaga to research. And syempre, ibagay mo sa personality mo kung ano yung talagang ano sa'yo. Kasi minsan yung iba nagsisisi, di ba? And then yung iba, Oo. oo, Oo. nafe-feel nila na bakit ako nandito? I hate it here. Oo. May mga ganon. So, it is important na right now, marami ng platform, di ba? Before noon sa atin, Oo. medyo wala pa, di Wala ba? masyado. Oo, wala Oo. masyado. Paano mo malalaman yung buhay ng OFW noon? Mm. Before 12 years, 15 years ago, kailangan may makikilala ka sa agency at tatanungin mo, "Uy, maganda ba Oo. dun? Okay ba dun?" Ngayon, ang dami ng platform na you can research yourself and makikita mo, ano ba talaga? And pwede mong timbangin kung, oh, okay, yun yung gusto ko, yun yung hinahanap ko. I go for it, di ba? Oo. Ang dami ng mga content creators ngayon, like yourself, you're showing Yeah, and yours, it yeah. like what's it like to live and work in Switzerland as a nurse, dito sa akin naman in Ireland. And Thailand. then, syempre, mas maganda na yung ikaw yung talaga mismo nag-research, ikaw yung Mhm. hindi ka nakinig na, or dahil sinabi niya, maganda sa Ireland, kaya Yes, pumunta ako dyan. And yes, then, pagdating dito, hindi mo nagustuhan, magsisisi ka. O kasi correct. sinabi mo, ganyan-ganyan. But Yes. you're the only one responsible for your own decisions, di ba? Yes, that's true. Kasi ang sinishare lang naman natin is our journey, 'di ba? Oo. Ano And yung iba-iba rin naman. yeah, Iba yung and perspective iba-iba. natin sa iba. Oo. Yes. It's iba-iba and then yung reality pinapakita natin. But it doesn't mean na kung ano yung nararanasan natin. Ganun din yung mararanasan nila when they go to that country. So it's Oo. important na research, guys. So Oo. yun. I-assess mo. I-assess mo. Yan, thank you so much. Ang dami nating nalaman about Ireland. Thank you, Nurse Boyet. Pero hihirit pa ako sa ng konti kasi I want Go. sa mga deep, serious conversation, parang mga hot nurse topic. Kasi medyo marami Oo. din tatanong sa akin din, marami din ako medyo nababasa and ikaw yung perfect person na tinawin ko dito. Ito medyo hot topic Mahingit. siya. Mahingit Your siya. your insights about bullying in nursing field